Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, 1 Corinthians chapter 3 verses 11 hanggang 13. Sapagkat wala ng ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Faith as your foundation. So sa series po natin this week na establishing yourself in faith, napakahalaga na ang pundasyon natin ay ang pananampalataya. Of course, sasabihin ng iba, Pastor, si Kristo ang pundasyon. Opo, mahalaga po yung katotohanan na yun. Hindi naman na sinasabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 11, sapagkat wala ng ibang pundasyon maaaring ilagay maliban sa nailagay na walang iba kundi si Jesucristo. Pero kung lalaliman po ninyo ang unawa ninyo diyan sa verse na yan, dapat yung pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Yun ang totoong pundasyon. Kaya dito po may sinasabi si Apostle Paul, marireveal daw po kung ano yung ating kalagayan sa pamamagitan po ng ating itinayong pundasyon sa buhay na ito. At hindi po makakapagsinungaling ang mga resulta o sabihin na nating mga kaganapan sa ating buhay. Lagi po yang nakasalalay doon sa ating pundasyon. Kasi sabi nga po ng Proverbs chapter 24 verse 10, kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan, ay nangangahulugang ngang ikaw ay mahina. So talagang marireveal po kung ano talaga yung ating spiritual nakalagayan sa panahon ng problema, kahirapan, at krisis. Kaya maging yung paalala po ni Apostle Paul sa Colossians chapter 2 verse 7. Yung text natin ito yesterday. Sa English Bible po, ito po yung salin niya from the original Greek. Have the roots of your being firmly and deeply planted in Him, fixed and founded in Him. So, sinasabi ni Apostle Paul, para sa isang Kristiyano, mahalaga yung kanyang roots, yung kanyang pundasyon. No? Tayo kasi sanay tayo dun sa maganda yung panlabas na anyo. Kumbaga yung front ang tinitignan natin. Karamihan po sa atin, ganyan po ang inuuna, yung panlabas na itsura. Pero sa spiritual po, mahalaga, malalim yung pundasyon, malalim yung ugat. Kasi roots are vital in Christian growth, even in adversities. Para lumago ka sa iyong Christian life, lalo na po sa panahon ng mga pagsubok, problema, kailangan po malalim at matibay ang iyong pundasyon. Malalim yung ugat, ika nga, Kasi kadalasan po, ang fault o ang problema, ang dahilan po niyan ay yung pong kung ano ang pundasyon na ating inilagay. Kaya napakaganda ng pagpapaliwanag dito ni Apostle Paul. Kasi iba't iba po yung materials na ginagamit ng nagtatayo ng bahay. Pero yung matibay na materials, mananatili yan. Tatanggap ng gantimpala yan. Marireveal kung gaano katibay yan sa panahon ng pagsubok. Kaya, di ba, ang linaw-linaw po sa pag-aaral natin yesterday, sa Colossians chapter 2 verse 7, dapat na po tayong mga Christians established in the faith. Yun po ang pinagdiinan ni Apostle Paul. Established in the faith just as you were taught. Kung paano kayo naturuan. Kasi ang pananampalataya po, sabi sa Romans 10 verse 17, faith comes from hearing. So yun po, kung ano yung napakinggan natin. Yan, siguro magtatanong kayo, Pastor, lahat naman tayo nakikinig sa mga sermon at pare-pareho namang
Bible yung ating pinapakinggan, papakinig sa pangangaral po. Alam niyo po, para sa akin po opinion ko po ito, meron pong tamang mensahe. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na napakinggan ko yung tamang mensahe no ako'y bago palang Kristiyano. Kasi narinig din po ako ng ibang mga mensahe na bagamat ang ipinapangaral din Biblia. Ano po, isa po sa mga narinig ko noon yung buhay mo, mahalaga masave ka lang. Kung hindi man ikaw gumaling or manatili kang mahirap, makontento ka na lang. Okay lang yan kahit hindi nagbabago yung buhay mo. Mahalaga, meron kang Kristo. So, ganun po yung mga naririnig ko po noon na bagamat ipinapangaral din sa pulpito. Pero salamat na lang yung akin pong dinaluhang gawain noon. Napakasimple lang ng pangangaral. Ano po? At nabanggit ko nga sa inyo yesterday, di ba? Tinanong ko minsan sa akin sarili, paano naging mapalad yung mga mahihirap? Mapalad yung mga mahihirap kung sila po nananampalataya sa Diyos. Ano po? Kaya hindi ko po pinakinggan yung mga negativity na kadalasan naririnig mo na pagka mahirap ka, kawawa ka naman, wala kang natapos, hindi ka kilala, wala kang pera, umasa ka na lang ng tulong sa ibang tao. Nagpapasalamat ako ang napakinggan ko yung mensahe ng pananampalataya na yung pangangaral sinasabi yung totoong sinasabi ng Biblia na may pag-asa, pwede kang gumaling, pwedeng maayos ang buhay mo, hindi nakasalalay yan. Kung ikaw ay may diploma, maraming pera sa bangko, wala doon ang pundasyon. Ang mahalaga, nananampalataya ka. Kaya ako po naniniwala, maraming nangangaral, pero marami po ang ginagawa ito, not in the spirit of faith. Kasi mahalaga po yung spirit of faith na sinasabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 13. At ang resulta, kapag ganun ang mensaheng napakinggan mo, ay yung Proverbs 24 verse 10. Ano po? Kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan nangangahulugang, ikaw ay mahina. Ibig sabihin, yung napakinggan mo, hindi nakatulong sa iyo. Po. Magpasalamat tayo sa Diyos na ang mabuting balita ay talagang mabuti talaga. Ito ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi ito po yung sinasabi ng Hebrews chapter 4 verse 2. Babasahin ko po sa English ito. Sabi dito, but the message they heard was of no value to them because those who heard it did not combine it with faith. Dito sinasabi ng writer ng Hebrews, yung mabuting balita na ipangaral din naman sa kanila Kaya lang, walang epekto. Walang value sa kanilang buhay. In other words, walang nangyari sa kanilang buhay kasi hindi nila ito hinaluan ng pananampalataya. Kaya napakahalaga po ng mensaheng ating napapakinggan. Kailangan po taglay-taglay yung spirit of faith at yun ang dapat maging pundasyon natin sa buhay. At masasabi natin yung sinabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4 verse 13 na sabi niya, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kahit anong pagdaanan mo sa buhay na ito, kapatid, kaya mong magtagumpay dahil sa lakas na kaloob sa atin ng Panginoong Hesukristo. Ganun po ang totoong matibay na pundasyon sa buhay na ito. Tayo po'y manalangin. Salamat, O Diyos, sa katotohanan ito na ang pananampalataya ang pinakamatibay na pundasyon, lalo na sa panahong ito na dumadaan ang maraming tao sa krisis, sa kahirapan, sa kaguluhan. Salamat, Panginoon, na matibay ang pundasyon ng pananampalataya na ibinigay mo sa amin, yung pananalig namin sa aming Panginoong Yesus at sa Kanyang mga pangako. Salamat po. Purihin ka. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa Kanyang salita. Good morning.